Good morning po sa lahat. Ako po pala si Brother Charlie. Asawa po ako ni Sister Ruth. At anak po ako nila Mami Auring and Daddy Larry. Ayun po. Praise the Lord. God is good. All the time. God is good. Amen. Meron po akong hinanda na visual aid for this morning para lubos po natin maging kahit papano interesting kahit medyo seryoso ang ating topic for this morning. Paki-flash po Kuya Noel. Ayan po. Pinamagatan ko pong Songs in the Night ang ating subject for today. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin ng sandali. Father God, salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pagiging tapat sa amin, Panginoon. At kami po'y dinako ninyo muli sa lugar na ito upang sama-sama po namin kayong itaas, sambahin, at pasalamatan sa aming araw-araw na buhay, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, tinataas po namin na kayo po, Lord, ang manguna. Itago po ako sa inyong likuran, Panginoon, at ang inyo lang pong glory ang makita, Panginoon, sa harapan na ito. Lord God, mag-minister nawa sa bawat isa ang inyo pong ihahain na aming spiritual na pagkain, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi po aksidente, Ama, na kami po'y tinipon ninyo sa oras na ito. At ngayon pa lang po, Lord God, ay pinapasalamatan namin kayo at sinasamba at pinapapurihan. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Okay, start na po tayo. Songs in the Night. Bakit po Songs in the Night, Brad? No? Songs in the Night, hindi po ito bagong kanta ni Regine Velasquez, ano? Kaya ko po napili yung night. Ano po ba ang kadalasan po kasi pag sinabing gabi ay parang medyo negative compared sa umaga. Ano po? Andiyan po yung uncertainty, yung hindi po tayo sigurado dahil po madilim, yung liwanag lang ng buwan at ng mga tala ang ating nakikita kadalasan sa gabi, lalo na po kung tayo nasa mga lugar na wala masyadong ilaw. Kadiliman po, pag sinabi pong gabi, kadiliman, meron po tayong takot, karamihan po sa atin yung mga takot sa dilim, hindi po kasi natin nakikita yung ating kaharap, hindi po natin nakikita yung ating paligid, kaya po meron tayong fear, pag sinabing gabi. Songs po, yun po yung, meron po akong verses na pinagkunan po at naging inspirasyon po sa aking title na ito. Ang next po nating slide. Ayan, nababasa niyo po ba? Pasensya na at medyo maliit po yata yung kinuha ko, nasa Psalm 42 po, verse 8. Meron po akong tatlong verse supporting po yung aking subject, yung ating pong title. Sabi rito sa Psalms 42 verse 8, "The Lord will command His loving kindness in the daytime, and His song will be with me in the night." Sabi po, a prayer to the God of my life. And sa Psalm 77 verse 6, part A, "I remembered my songs in the night." And verse 11 and 12, "I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds." And yung last verse po natin is from the book of Job. "But no one says, 'Where is God my maker who gives songs in the night?'" So hindi ko lang po ito pinauso.
yung ating title. Ano po? Inspired po yan at binigay po sa atin ng Panginoon yan based on these following verses. Napapansin niyo po yung first two verse natin is Psalms. Sino po bang writer ng Psalms? Mostly. Sino po? Okay, no? Majority of the book of Psalms is written by King David. Ano po? At yung last verse natin is from the book of Job. Sabi ng mga scholars, this is the oldest book in the Bible. Ano po? Babalikan po natin yung mga characters na yan, mga kapatid. Very significant po yung mga ginamit po nating examples. Okay? Sino po ba si King David? Si King David po yung second king ng Israel. No po? Sino po yung first? Okay, si King Saul. No? Pero, if you would remember, King Saul was not God's desire for his people. Ano po? Kasi po, ang kukulit po ng mga Israelites, they wanted the king, they want to follow their neighbors na may mga hari, hindi nila in-acknowledge si God as their king, so gusto nila physical king. O sige, binigay ng Panginoon, sino po? Si King Saul. And hindi po nagtagal, ayun po, pinili po si King David. Okay? Sa Book of Acts po, dinescribe doon po, sa Book of Acts, next slide po kuya. Ayan po, si King David, as described in Acts 13 verse 22, after removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Diyan po kinuha yung line na yon. David is after God's own heart. Bakit po? Sabi niya, he will do everything I want him to do. Imagine, alam po natin, hindi po lingid sa kaalaman po natin yung story ni King David. Ano po? Ano po ba yung major niya na mistake? No? Yung kay Bathsheba po. Ano po? Nangalunya siya, no? Si Bathsheba na may asawa, madaling salita, he committed murder and adultery. Ano po? Pero bakit pa rin po siya considered ni God as a man after his own heart? Sabi ng mga ibang theologies, ng mga Bible teachers, David, he sinned big, but he repented bigger. Ano po? Ipinapasalob niya po dun sa mga sinulat niya sa Psalms kung paano siya nagrepent sa Panginoon. Ano po? So, at yung mga mga nadanas po ni King David, ay ano po yung mga nadanas niya after niya mga lunya at commit ng murder. Andyan po yung namatay yung anak niya. Ano po? Nag-away-away yung mga anak niya. Sa next slide po, nakita po na, dito po, it shows the death of King David's child, doon po kay Bathsheba. Ano po? Naging sunod-sunod po yung consequence nung kanyang kasalanan. No? Pinatawad po siya ng Panginoon, pero hindi po siya ligtas po doon sa mga consequence ng kanyang decision. We are free to choose. Ano po? We can do whatever we want, good or bad. Lagi po may consequence yan and we have to face that consequence. Ano po? Namatay po yung first child niya with Bathsheba. Sabi po rito sa 2 Samuel chapter 12, verse 20. Then David got up from the ground after he had washed. Ito po yung namatay na po yung bata. Ano po? After 7 days lang po after birth. No? After 7 days, namatay po yung bata. At nag-mourn po si David. Ang mga servants niya po, hindi alam kung paano i-approach yung hari. Kasi po, sa tingin nila ay baka hindi kayanin ni King David magwala or anong gawin na no? The servants know David that he would not take the news very lightly. So, ayan po, sinabi niya na after he had washed, put on lotions and changed his clothes, he went into the house of the Lord and, ano sabi po? Worship. Then David comforted his wife Bathsheba. No?
David could have, get angry with God. Bakit nyo pinatay yung anak ko? Inosente yan. Ano po? Pero hindi. Na-realize po ni David na ang Diyos po ay sovereign po. And he know that those are the consequences of his decisions, of his sins. Ano po? Madalas po tayo nakakaroon ng ganyan, no? Yung mga mali nating desisyon. Ano po? Gaya po niyan, gaya ni King David, tayo po ay nagkakaroon ng mga masasamang decision, bad decisions, and we have to reap the consequences of our decisions. Ano po? And we don't, we can question God, why not? I mean, we're humans after all. Pero we have to set a time like King David did, that after his mourning, what? He went to the house of the Lord and worship. Ano po? Nawa ay maging inspiration din po si King David sa ating mga buhay. At out of the book of Psalms, he also wrote this. Kapatid, sa susunod po na slide. Psalm 30 verse 5, part B, sabi niya, "Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning." Amen? Napakabuti ng Panginoon. We don't have to stay in that state of mourning. Ano po? We don't have to stay there for long. We can mourn. Why not? But we have to face, the morning, the next day. Kaya nga po, ang isang thought na ito, next po. Trials, testings, troubles, and tribulations are temporal. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang mga anak po ng Panginoon, bilang mga mananampalataya, kadalasan, karamihan ng ang impression po ng iba, pag tayo po ay naging born again, tayo po ay na kay Kristo, ay everything will be smooth. Perfect. No more troubles. Hindi po. Mangyayari po yan, huwag kayong mag-alala. Pero hindi po dito sa mundong ibabaw, maniwala kayo. Hindi po tayo, bilang mga mananampalataya, hindi po tayo, exempted. Sa mga trials, tribulation, troubles, problems, etc. We are not, again, exempted. Sooner or later, we have to pray to face these issues, especially in our Christian walk. Hindi pa nga po minsan secular ang context ng ating troubles. Madalas minsan po, sa church context pa po sa loob ng church, nagkakaroon po ng ganyan. Yung mga co-servants po natin, nagkakaroon tayo ng issues. We cause and they cause us also some troubles and trials. Sa secular world, sa ating secular na trabaho, medyo maintindihan pa natin. Kasi yung mga kasama po natin, karamihan ay hindi po mananampalataya. Non-believers, unbelievers pa po. Pero within the church, ganyan din po. Walang pinagkaiba. Sad but true. And Apostle Paul wrote about this sa 2 Corinthians po. Sabi po dyan, 2 Corinthians chapter 8, verse 8 and 9, "We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed." And in verse 17, he added, "For our," ano po yung naka-highlight dyan? "Light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Apostle Paul considered all of these trials, testing, troubles, and tribulation as light. Imagine. Light lang daw yon. And momentary
troubles. Hindi po pang matagalan. Okay. Isang perspective po, no? Ang ating buhay, ano po ba ang average lifespan ng tao ngayon? Around 70, 80? Tama po ba? 80, 90. Sabihin na nating bonus na po kung naka-90 kayo, ano? Yung 90 years na po na yon, wala po yun compared sa eternity. Just to give you a perspective, ano po, imaginein po nyo yung butil ng buhangin. Ano po? Yan po yung 90 years old natin. And yung eternity, the rest of the buhangins around the world. Pag naubos na po nating bilangin yung the rest of the buhangins, of the sand in the world, we'll have to count it 1,000,000 times. Doon pa lang po mag-i-start ang eternity. Imagine. So, ano po yung kapiranggot na dinaranas nating kahirapan dito? Tama po yung sabi ni Apostle Paul po. Na very momentary lang po ang ating mga troubles dito sa ating nilalakarang mundo. Amen? Hindi po ba napakagandang promise ng Panginoon sa atin? Ano po? And also, Apostle Paul, so sino na po yung mga characters natin? Si King David, si Job, so far, and si Apostle Paul. Babalikan po natin yung mga characters na yan. Ano po? Si Apostle Paul po, familiar din po tayo rito sa mga susunod na verse. Ano po? Sinabi niya dyan sa 1 Thessalonians. Ano sabi? Rejoice always. In Philippians 4:4, inulit niya uli. Rejoice in the Lord. I will say it again. James chapter 1 verse 3. Ano po? Consider it what? Pure joy whenever you face trials of many kinds. Nilagay ko po yung illustration ng batang babae dyan, ano? Kita niyo yung kanyang kasiyahan. Very innocent, no? Very pure. Ano po? We are being commanded by Paul, with the inspiration of the Holy Spirit, of course, that we have to what? To rejoice always. Hindi to rejoice during good times lang po. Not to rejoice only in plenty, in abundance. Hindi lang po doon, but always. And we will study some characters, no? And punta po tayo sa Old Testament po. Sino po nakakilala kay King Jehoshaphat? Next po. Ayan po. Our faith, His fight. We don't have to fight. It's God's battle. Sino pong mag-amen? Ang Diyos po natin ay napakalaki. Ha? Ang problema natin ay maliit. Ano po? Ang Diyos natin ay makapangyarihan. He is mighty. Almighty God. Ano po? We don't have to fight. It's His fight, but it needs our faith. Yun po yung story po ni King Jehoshaphat. Sa 2 Chronicles chapter 20, verse 1, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. 3 kingdoms po yan, mga kapatid. No? 3 kingdoms. Gaano kalaki yung kingdoms na yon? Gaano karami? Malalaman po natin mamaya. Ano po? Ikaw po ang hari at mababalitaan mo na may 3 kingdoms or sabihin nating 3 bansa ang lalaban sa iyo, ang sasakupin ka. Ano po mararamdaman natin? Ano po? Meron tayong, nakatayo tayo ngayon, ano po? Tapos makaka-receive tayo ng balita. Nakakabalita siguro, let's say, sa kapatid mo, no? Kuya, ganito, ganyan. Mareremata yung bahay natin. No? Si tatay, si nanay may sakit. Kailangan ng pamangkin mo ng ganito, ganyan. Magpapasok, mag-enrollment na po. June na, no? No? So,
Makikita natin dito yung ginawa po ni King Jehoshaphat. Ano pong ginawa niya? Next po. Verse 3 sa 2 Chronicles chapter 20. Alarmed. Okay, na-alarma siya. Tayo hindi. Tayo ma-alarma rin. Ano po? Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. And he proclaimed a fast for all Judah. Sa King James Version po, yung ginagamit ko po is more on NIV. Ano po? Unless otherwise stated, sinabi ko po rin sa King James Version, he set himself to what? To seek the Lord. Ano po? Nung malaman niya yung balita, na-alarma siya. Tayo ba hindi ma-alarma? Ano po? Natural lang na ma-alarma tayo. Pero ano po yung ginawa ni King Jehoshaphat? He set himself to seek the Lord. Naalala ko yung verse sa Matthew, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. So siguro nagkaroon ng inspiration din si Matthew, no, about this verse. Ano po? Pag tayo po ba ganyan nga harapin ng mga problema, no, sandamakmak na problema, ano po ba yung ating unang pinupuntahan? Yung throne po ba? Or yung phone? Tayo po ba ay lumalapit muna sa paanan ng ating Ama o tinatawagan natin ang ating mga amiga, ang ating mga kaibigan? May problema ako, brother, may problema ako, baka pwede namang baka pwede mo akong tulungan or magte-text. I'm in deep trouble, I need help. Ano po? I think we have to seek the throne of God. Ano po? Gaya po ng ginawa ni King Jehoshaphat. Okay, ang next po, anong ginawa ni King Jehoshaphat after that? Punta po tayo sa verse 12 po yan. 12b. He confessed, we do not know what to do, but our eyes are on you. Amen. Verse 15, this is what the Lord says to you. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's. Napakagandang napakagandang comfort, no, sa atin ng Panginoon. And after that, what did King Jehoshaphat do? Next po. Verse 21, early next morning, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness, as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. Wala pa po yung wala pa po yung battle. They already thank God, They already praised Him. Praise Him for the splendor of His holiness. Hindi sinabi rito na Panginoon, tulungan nyo kami. Pupunta kami sa gera. No? But they focus on what? Character of God, which is His holiness. Ano po? Sa mga music team, sino po ba yung music team dito? Pwede po pakitaas ang kamay. Ayan po, no? Ang music team po, ayan po yung mga nasa unahan. Pinapadala sa unahan po yan ng laban. Gaya po ng mga singer, no? Mga praise team. Nakalagay dyan, they went out at the head of the army. Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord. Hindi sundalo yung pinalagay niya sa harapan. Napaka-illogical, po? Sa ating secular world, pag tayo po may problema, kung tayo po pupunta sa gera, ang padadala natin, ano muna? Mga infantry ba or Air Force? Militarily, this is very illogical and somewhat, pardon the word, parang stupid. Sasabihin ng mga war tacticians. Bakit mo padadala yung mga drum and bugle mo? Sasalubungin lang yung mga kanyon yan, saka mga bala. Ano po?
Hindi po. Iba po ang ways ng Panginoon. His ways are higher than ours. Ano po? Pinadala ni King Jehoshaphat yung mga singers niya in front of the army and to sing. Sino nakakaalala na storya nung Jericho, Wall of Jericho? Ha? Di ba? Anong tawag nito? Spectacular, no? Nung eksena na yon. Imagine, umikot sila ng for 7 times. 7 days nag-camp sila. Hindi man lang nila tinitipak yung pader. And yung pader na yun, sabi pa nung iba, is halos mga kilometer yung kapal. Anyway, so they went out, the head of the army. Music team, ako rin po ay kabilang din po ako sa music team. Every time po na may mga program, may activities, we have to be very cautious and very what do you call this? Maging aware po, no? Na pag may mga ganyang may mga activities po, let's say kasi Friday po yung service namin doon. Sunday morning, magkakaroon po lagi ng tawag noon, may mga iitsa po ang kalaban na mga tawag dito, na mga hindrances. At ang kadalasan po ang not to exclusive, hindi sa exclusive yung music ministry, pero sila po yung una sumasalo. And we have to be very cautious about that. Tayo po ang ginagamit ng Panginoon bilang frontliners. We have to be aware, we have to be cautious sa mga snares ng kalaban. Ano po? So, makikita rin po natin dito na they already give thanks to God prior dun sa battle. And I think it's also a good exercise for us believers, no, to practice this tactic, this war strategy. Because we're in a war. Ano po? We're in a war always. And sa susunod po, as they began to sing and praise, the Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Ginulo ng Panginoon yung mga kalaban. Sila po nagpatayan. Sila ang naggera sa sarili nila. Binulag ng Panginoon, no? Many times God has done this kind of thing. Remember po yung Sodom and Gomorrah? Binulag niya rin yung mga doon, no? Yung mga Sodomites. Ngayon, paano po kung hindi naman po victory ang ibigay sa atin ng Panginoon? No? Paano kung what if we're the one being held captive? Kung tayo po ay naging sabihin nating natalo tayo, no? Pakian po kuya. Next. Praising in prison. Tayo po, what if kung tayo yung naging captive? Hindi po familiar po sa atin yung story po ni Apostle Paul and Silas, no? Sila po ay wrongly accused. Pinarusahan sila at nilagay sila sa piitan. Yung piitan nito is not very pleasant. It's not a very pleasant place, no? Imagine niyo po yung mga madilim po siya, basa po yung sahig, yung mga daga, andiyan yung mga dumi nyo, no? Ganun po yung kinalalagyan nila. Sa Acts 16, verse 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Verse 26, suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken, and everyone's chain came loose. When we praise God, when we are in prison, chains will come loose. Amen? Ano po? Kung ano man po yung nararamdaman at yung tanikala na nasa atin, if we learn
to praise God even if we are inside the prison, it will come loose. Amen? And hindi lang po 'yon. Ano po yung nangyari doon nung nakalag, no? What do you call this? Na convert pa nila yung prison guard. Na-convert pa po nila. So yung atin pong praising in our prison, it will come loose the chains of our troubles, and at the same time it will be a testimony to our brothers. No, nakikita po nila kung alam po ng ating mga kasama, alam po ng ating mga katrabaho na tayo po ay dumadanas ng paghihirap. Pero nakikita nila sa atin na tayo po ay nakangiti. Nakakakanta pa tayo. Hindi lang tahimik, kundi nakakakanta pa. Diba? Hindi ba ma-encourage yung kapatid na maging daan din po yon para sila po ay makakilala sa Panginoon? Next slide po. Hymns in hardships. Napapansin nyo, medyo mabigat po yung ating yung ating topic, panay suffering, Pero hindi ko na po i-discuss kasi yung mga what do you call this, yung mga masasayang kasi anong tawag nito? Pag masaya naman, madali tayong magpasalamat Madali tayong kumanta 'Di ba? Ang matutunan nating gawin is kumanta tayo during the night, during our suffering, during our trials. Yun po yung dapat nating matutunan. Madaling magpasalamat pag may binibigay po sa atin. Pag may binabawi, akasimangot na. Lord, mas mabuti pa yung buhay ko nun kesa nung naging born again ako No? Parang mas mahirap yata ngayon, Lord. Noon, puro sarap ng buhay ang ko Pagka may problema ko, inom lang ako ng alak, makakalimutan ko na kahit panandali. Pagkatapos nun, sasakit naman ng ulo, Makakaroon ng hangover. So, ayun po, hymns in hardship. Sino po nakakakilala sa inyo kay Horatio Spafford? Ate Karina, po siya. Ayan po, 1828, 1888. So wala na po siya rito, isa po siya, next po slide. He's a prominent Chicago lawyer, real estate investor. He has 4 daughters and 1 son. During 1888. Matagal na po. Prominent lawyer po siya, may mga ari-arian siya sa real estate. Destroyed yung kanyang properties, destroyed in the great 1871 Chicago fire. Napakalaki daw po niyang sunog na yan during that 1871 na yan. Parang isang 20 kilometers yung yung area. Ganun kalaki yung sunog during that time. Lahat po ng ari-arian niya, real estate, imagine, pag real estate po, pertain sa lupa, sa mga properties. And he has 4 daughters and 1 son, all died. Yung 4 daughters, yung son niya, namatay sa scarlet fever. Yung 4 niyang daughters, namatay sa shipping accident. Lumubog yung barko. Ang naiwan lang yung asawa niya. Next slide. I'm sure familiar po kayo rito sa verse na to. Siya po yung sumulat nito. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Imagine po yung experience niya. Despite of that, nag-come up po siya, nakasulat siya ng very memorable hymn. Ewan ko po kung nakakanta rito yan,
Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. No? Praise God sa buhay ni Mr. Horatio Spafford na yan. Sa kanyang dinaranas, nakagawa siya ng song. No? Up till now ay very sa akin, well, obviously, very powerful itong hymn na to, no? Meron po kayong naalalang character, no? After Mr. Horatio Spafford, meron po pong isang character sa Old Testament, no? Si Job naman. Amen? No? I think ito yung pinakamatinding example, ano po, itong pinaka nakaranas, worship in wretchedness. Ano po ba yung wretchedness? Tiningnan ko sa Bible, tiningnan ko sa dictionary, wretchedness is an unfortunate or unhappy person. Ano ba yun? Kalugmok-lugmok na kalagayan. Hindi ko alam sa sa Kapampangan kung paano 'yon. Pero kalunos-lunos, no? Sa ating kalunusan, tayo po ba ay kumakanta, umaawit at sumasamba sa Panginoon? Tingnan po natin Job 1 verse 2 and 3. He has 7 sons, 3 daughters, 7,000 sheep. Sinamarize ko na lang po 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 donkeys, and has a large number of servants. He is considered as the greatest man among all the people of the East. Napakayaman ni Job. Hindi po ba? Alam po natin yung nangyari. Wala pang isang araw na ubos po lahat yan. Imagine. Wala pang isang araw. One news after the other, no? O namatay yung mga anak mo dahil nagkaroon ng malakas na hangin, nagiba yung bahay. Yung mga alaga mo ninakaw. Imagine walang isang araw. No, ganun po ang nangyari, ang dinanas at sinabi po diyan sa Next po. Job 1 verse 20, kahit ako hindi ko mabasa. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." Amen? Hirap, Biro mo, ilang anak mo, properties mo kinuha sa'yo, wala pa hindi natapos ang isang araw. Paggagaya rin po ni King David, after mamatay yung kanyang anak kay Bathsheba, nag-mourn siya. Yung sa verse 20 na po yan, at this Job got up and tore his robe and shaved his head. Naglament po siya. Nag-mourn. Hindi ko po ibig sabihin, pag sinabi pong consider it pure joy, naka-receive ka ng balita, let's say, kapatid, yung kotse mo nakarnap. Praise the Lord! Hindi po ganon. May time for everything. There is a time to mourn, a time to weep, and a time for joy. Ano sasabihin na lang sa iyo nung, nasiraan na yata ng bait ito, natuluyan na. Hindi po ibig sabihin na ganon. Anong tawag nito? Hindi hipokrite. Magpapaka-plastic ka. Ay, kapatid, okay lang, praise the Lord. It is God's will. Hindi naman po tayong, hindi natin itatago yung ating nararamdaman. Job tore his clothes.
and he wept. Shaved his head. Sa mga Hebrews po noon, yun po yung kanilang sign of lamentation. Pag nakita ka po nila na kalbo ka at ikaw ay nasa sackcloth, nasa isang sulok ka, ibig sabihin ikaw ay nagmo-mourn. May nangyari sa iyo hindi masama, may namatay sa family mo. Ano po? Yun po yung kanilang tradition. Yun yung po yung kanilang custom. No? We can weep, we can mourn, why not? Gaya na sabi ko kanina. You know? But we have to consider the next day. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen. Next slide po. God is more concerned in our character than in our own convenience. Amen po ba? Sa atin po, Lord, naiinitan na po ako. Magpadala po kayo ng bless niyo po ako ng aircon. No? God is in the business of character building. Binibuild po yung character natin. No? Hindi po yung ating ano ba sa Tagalog po ng convenience? Kasaganaan, Ano po? Sa kasiyahan natin, yung ating basta yun. Sa ating convenience, hindi po siya concerned about that. Convenience will come, why not? But it is more of our character being developed by God. Balik po tayo kay Apostle Paul. Apostle Paul suffering from, tinatawag po niyang thorn in the flesh. Sa 2 Corinthians chapter 12, sabi po niya, verse 9, but he pleaded with God to remove this thorn in the flesh. Hindi po malinaw kung figurative po ito or literal. But he's calling it thorn in his flesh. He pleaded with God 3 times. Ikaw po ba ay magpiplead ka sa Panginoon kung hindi ka nahihirapan? Ano po? 3 beses po niya itong pinagpe-pray sa Panginoon na tanggalin. Bagkus, na-realize ni Paul, sinabi niya, but he said to me, sabi ni God kay Paul, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weakness. Verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties, and for when I am weak, then I am strong. Praise God. Ano po? Sa ating kahinaan, doon po tayo lumalakas. Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Next slide po. This is talking about our physical disabilities. This couple of slides, it talks about our physical condition. In Philippians 1, Apostle Paul wrote in verse 20 and 22, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang mga apostles po, marami po sa atin, gustong maging believers to experience success. Marami po ang mga preachers po dyan, marami po mga sinasabing mga teachers, they always say to their congregation that God don't intend you to suffer, to be poor, to be sick. God can heal us.
Bakit hindi? No? But we have to acknowledge also that God is a sovereign God. Ano pong ibig sabihin ng sovereignty? Ang bansang Pilipinas, sovereign na country tayo. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng ibang bansa. Oy, gawin yung ganito. Baguhin niyo yung batas nyo. Dahil naghihirap yung tao, yung mga ano nyo. Gawin yung ganito, gawin yung ganyan. Hindi. Hindi pwedeng utusan tayo ng ibang bansa. Dahil sovereign country tayo. Ganun ang Panginoon po. Sovereign po siya. He don't need our counsel. He can do whatever He want. We have to understand that. Hindi lang po God is love lagi. Mahal ako ng Panginoon, hindi niya ako pahihirapan. Hello? Imagine niyo po yung mga disciples. Sa 12 na disciples, isa lang po, sabihin, yung isa kasi si Judas, nagpakamatay. And si Apostle John, nasa Patmos. No? He died of old age. But the rest of the apostles, the rest of the disciples, they died in martyrdom. Hindi po tayo exempted, mga kapatid. Huwag po nating lokohin yung sarili natin. Na kay Lord na ako, hindi niya ako pahirapan. Hallelujah. Imagine niyo po yung mga disciples, doon na lang, si Jesus Christ na lang po. The Father did not spare the Son to suffer. But momentarily lang po. After 3 days, what? He rose again. That is the promise of God kung tayo po'y tumanggap ng gospel ng Panginoon. We will die. Bakit hindi? We will suffer. Bakit hindi? But that is momentary. Gaya ng sabi ko, isang buti lang yung buhay natin. Yung eternity, matapos mong bilangin yung lahat ng buhangin sa mundo. Meron pong isang medical condition. Sino po mga medical workers dito? Meron po ba? Nasa medical field. Ewan ko, nababasa niyo po ba? Nakalagay dito, myositis ossificans progressiva. Ang sabi dito, yung condition na ito ay yung ating muscle nagiging buto. Yung joints natin, itong joint, nagjo-join. I mean, nagiging diretso or nagdidikit siya. Hindi na siya joint, kumbaga. And very rare ang disease na ito. Ano po? Yung jaw, kasi yung jaw natin, di ba, may muscle, may joint, no? Magiging buto po lahat. Yung nagsasuffer nitong sakit na ito, namamatay po sila dahil hindi na po nakakanguya. Ano po? Napakasakit. Very, very painful ang condition na ito. And I've read also na wala pa pong cure. Meron po, in closing po, meron po akong na video, mga 8 to 9 minutes lang po ito. Please bear with me and please let us watch this together. May audio po yan, kapatid? May audio po yan, ano? Paki-full screen na lang po. Ayan. Kung meron po siyang audio, medyo... Sandali lang po. Ayan po, yung taong ito, si Mr. Garwin Dobbins, siya po yung nagsasuffer nung condition na ito. And ito po yung kanyang story po. Sige po, paki-play. He's looking forward to run, in streets of gold sa langit po. Hindi man po tayo pagalingin ng Panginoon dito sa mundong ibabaw. Like I said, we will still be with God
eternally. Harap likod, grabe. And if we, if we internalize this perspective, I think we can really praise God despite of what is happening to us. He's the one who will give us the song in the night. He will be the one to put the song in our heart and to sing during our troubles, during our problems. He will be the one to put a song in our heart and to bring back the glory and the praise to Him. Ano po? Wala po tayong rason para hindi papurihan ng Panginoon. Amen? Wala po akong nakikita rason. Good or bad, God is good all the time. Amen? Sayang play kayo sana kayo. Heavenly Father, sa Paluwal tayo sa Panginoon, sa oras na ito, tunay Panginoon na napakabuti niyo, tunay na napakatapat ko sa aming Panginoon. Kahit na most of the time, we are being unfaithful to you. Most of the time, we do commit sins, Panginoon. We keep sinning, Lord God. Lord God, you still there, Father. Waiting for us to repent, waiting for us to run back to you, Panginoon. You are good, Lord God. You are good, you are faithful, God. You are a mighty God. You are God who is just. You are the God who always loves us, Panginoon. Thank you for this life. Kung ano man po, Panginoon, alam niyo po ang kinalalagyan ng bawat isang nasa gusali nito, Panginoon. Alam niyo po ang mga dinaraanan namin, Panginoon. Wala po kami maitatago sa inyo, Ama. Kami po ay patuloy na dumadalangin, lumulubog sa inyong trono ng biyaya, Panginoon. Na kayo po, Panginoon, ang maglagay ng encouragement. That you be the one to strengthen us, Lord. May we be like King David, Lord God. We always sin, but help us to repent bigger, Panginoon. Thank you for this life. Thank you for being our God. Because it's all about you, Lord. It's not about us. Matuto po kaming tumingin, Panginoon, in the eternal, Lord God, not in the temporal, Panginoon. Hallelujah. As we look forward, Lord, to be with you forever in heaven, Lord. As we run in the streets of gold, Panginoon, that you will be the light, Panginoon, of heaven. There will be no more tears. Wala na pong pain, Panginoon, wala na pong suffering. We will be in continued fellowship with you, praising you all day, always, Lord God. You could only imagine, Panginoon. Salamat po muli. Thank you. We praise you. We glorify you. We lift you up. In Jesus' name. All the saints will say, Amen and Amen. Amen. Praise God. Are you blessed? Amen. Ako ay napagpala sa pinangarap sa atin sa umaga nito. You know, every time you hear the message of God, ang mahalaga po ay look into ourselves. Panginoon, paano po kaya ako makapag-rejoice in times ng mga hindi ko naunawaan ng mga bagay na dumarating sa akin buhay? Alam niyo po yung pinangarap niya? Ang lalim po. There's a lot of things to do. There's a lot of things to rejoice in the Lord. Amen? Minsan, naisip natin tayo ng pinakawawa, no? There's a lot of things to rejoice in the Lord. Amen. Amen. Mga songs in the night sometimes are being born in the midst of hardship and trials. Sa kalagitnaan noon, doon lalo nagiging tunay
given blessing, nandyan siya. Nandyan siya. Amen. That one song in the night na binigay ni Lord sa akin, I was so down, but the Lord gave me this song. At na-revive po ako. It just came out. My husband was playing the keyboard. Bigla na lang bumabig sa kanya. Tapos sinabi sa kanya, God, keep playing, keep playing, keep playing. Sabi ko. Then, I'm down on my knees, crying for help, not knowing what to do. Lord, I need you now. And then the song went on and on. Sabi ko, I call to you, I run to you, I come to you, please come to me. And then that night, bigla po ako pumasok sa kwarto ng mga intercessors natin. And we begin to sing